Okay, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman na palagi kong sinasabi, may naghahanap na naman sa akin sa Pilipinas. Ang ating location po, ako po ay dito nagtatrabaho sa Kuwait, sa Mayadin Shooting Range. 20 years na po akong instructor, firearms instructor, gunsmith dito sa Mayadin Shooting Range. Kaya wala po ako sa Pilipinas. Okay, at bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Tommy Aparisi. Ang sabi niya, Sir, ano po ang problema kung babawasan o kikikilan ang ramp ng barrel? Medyo nabawasan na yung akin. Okay, ito po ang magiging problema niyan. Bago natin sagutin yan, ay gusto ko lang munang magpasalamat sa ating 36,000 na mahigit na mga subscriber. Nag 36,000 na po tayo, kaya maraming salamat po sa inyo. Lalo tigit po doon sa mga hindi nag-skip ng ads, sapagkat tayo isang charity vlogger na may 6 na estudyante na tinutulungan dahil ang motibo ng aking YouTube channel ay para mag-charity sa 6 na estudyante na anak ng mga single parent. Ayan, at pasasalamatan ko lamang yung mga nagpadala ng pagmamahal sa ating mga estudyante. Ang ating mga sponsor, si Alfredo Isidro na Ordo Sipay, si Architect Arnel Salvador. Lagi pa ako nagkakamali, Architect Arnel Salvador, hindi po Ignacio. Sorry po. At si Architect po ay kaibigan ko dito sa Kuwait. At saka si Jubil Platoon ng Riyadh, Saudi Arabia. Boy Omay at sa aking kaibigan na taga Kia Motors, Kuwait, si Ombet. Yan. Shoutout si Ombet at sa iyong mga tropa na si Yasin, si Apollo, si Aname, si Mary Grace at si Rodora. Okay, ayan, at doon sa ating bagong sponsor, kay Anthony Evangelista ng Pasay. Yan. At doon sa isa nating sponsor na ayaw magpakilala, tawagin na lamang natin siya sa pangalang Adrian. Ayan, at doon sa mga gusto pang magpadala, maraming salamat po sa inyong lahat. So, ang tinatanong ni Tommy Aparisi ay yung ramp. Ito, halimbawa daw itong ramp. Kasi ang kalimitang nangyayari ay lalo kung hindi nakatruting, may ano po ako, may video, kaya nga tinuro ko sa inyo yung pagtutruting, pero hindi ko sinasabing bawasan ninyo itong ramp. Okay, may video ako ng pagtutruting, pagtruting, paghoning. Okay, pag yan po ay binawasan ninyo, ang bala ninyo ay ganito ang mangyayari. Ayan o, yan, batangal. Hindi po sasampa, hindi sasampa yung bala sa chamber. Actually, nagawan ko nito ng videos, pero parang nahirapan kayong hanapin yung mga videos ko. So, ayan, parang ganito. Pag binawasan ninyo itong loob na ito at ito ay napasubra yung loob na yon, itong baba na ito ay hindi magiging gaganyan yung inyong ang posisyon ng bala ninyo ay ganito. Ganito. Kasi nga, nagkulang na ito sa ano. Nagkulang na sa taas itong ganito. Ay ang mangyayari niyan ay hindi aangat itong puwet. Nakaganyan lang siya. Gaganyan lang siya. Ganito lang ang magiging ang mangyayari, ganyan. So, kung ang yung una kong tinuro, kaya nagkaganyan ay dahil mahina yung recoil spring. Malakas yung recoil spring, hindi naka-atras na mabuti. At may nagtanong sa atin, si Sabino Isiger, paano daw matutulak yung bala kung wala dito yung
dito lang po sumabit 'yun, oh. Dito, oh. Dito. Hanggang dito lang yung slide. Dito lang siya umano. Hindi dito. Kaya nga hindi umangat dahil ang sinabitan niya ay yung liig lang ito. Nangyayari po 'yan. Dadaan dito yung slide at hindi naka-atras na mabuti, hanggang dito lang siya. At yan ay pwede niyang itulak yan, at pag yan ay naitulak niya, hindi yan naangat kasi nga nakadagan yung slide. So, yun yung isa nating topic. Kasi tinatanong ni Sabino o Racer, hindi daw, paano daw matutulak? Ay nakapatong nga dito yung slide. Ang nangyari niyan, kasi nga, ang bala naman natin na hindi nakapantayan eh. Pag nasa magazine, di ba medyo tingala yan, nakaganyan yan. Okay, naka-angle na ganyan ng konti yan. So, pagdating niya dito, ito ang ito ang natutulak niya. Dito siya sumabit. Lalo na nangyayari yan, lalo na kung ang laman na lang ng bala ng magazine ninyo ay konti na lang, mga 2-3. Nangyayari po yan. Dahil mahina ng itulak ito. So, yun ang sagot ko doon. At nangyayari talaga rin yun, na naging karanasan ko yun. Okay. Yung isa namang malfunction ay hanggang dito lamang nakarating yung slide. Okay? Iano ko ha. I-demo ko ng mabuti. Para alam niyo lahat. Okay. Okay, yung isa ay yung slide niya ay hanggang dito lang. Ayan, oh, hanggang diyan lang. Kaya lumabas naman yung magazine kasi lumabas naman yung bala dahil naka-eject, pero hindi nakarating dito sa puwit. Hindi nakarating dito sa puwit. Yan. Yung isa naman, ito ay diyan lang nakarating. Diyan lang nakarating. Yan, oh. Yan. Hanggang diyan lang. Kasi nga yung bala ay yung liig ng bala ay dito sumabit. Nakaganon. Hindi masyado makita. Okay? So, maunawaan niyo 'yun. So, may nagtanong naman, ano dapat gawin? Ang dapat ninyong gawin ay magpalakas kayo ng bala. Kung wala kayong malakas na bala, magpahina naman kayo ng spring, kaya nga tune up. So, ayun ang mga tanong na follow-up question sa akin. Kaya sabi ko sa inyo, mag-follow-up question kayo. Ano dapat ninyong gawin? Magpalit kayo ng malakas na bala. O kung wala naman kayong pamalit ng malakas na bala, hinaan ninyo yung spring. Kaya nga sinabi ko doon sa video, tinuro ko sa inyo kung paano sukatin ang inyong mga spring. Kaya nga yung mga 1911, may mga nabibili kayong 3 seat niyan, 16 pounds, 16 pounds, standard, 14 pounds, 12 pounds. Yan, makakapamili kayo dyan. So, yun ang talagang dapat ninyong gawin. So, yung katanungan naman ay yung katanungan ni Tony Aparachi, pag ito ay binawasan ninyo ng malaki, itong baba na to, ang mangyayari niyan ay ganito. Ganito ang mangyayari niyan. Yung pinakita ko sa inyo kanina. Opo, pwede. Yan, magiging ganyan yan. Kasi nga mababa to eh. Oh, mababa yan. Hindi gaganon yung bala, hindi gaganon. Nakaganyan lang siya diyan. Hindi yan tataas. Kasi nga ito nakatukod na sa taas. Yung baba naman nakatukod dito. So ganoon ang mangyayari niyan. So ingatan ninyo na wag ninyong gawin yan parang ganito. Okay? Yan. So sana nasagot ko yung mga katanungan ninyo. Okay, at mag-follow up question lang kayo kung medyo meron kayong hindi kamukha ni user at ni Sabino
Sabino Oresi Jr. Yan. So sana naunawaan ninyo. At shout out sa ating mga subscribers na sina ROC. Shout out sa iyo, ROC, Renegade Offline Channel. At kay Lady Mechanic na ngayon ay Lady Gunsmith na. Yan. Dahil natutuwa ako sa kanya dahil napakagaling niyang gumawa ng ano. Yan ang katangian ng mga mekaniko kasi magaling sa troubleshoot. Kaya yung mga ganitong problema, kayang-kaya ng mga mekaniko yan dahil alam na nila yan, i-troubleshoot. Bakit na nga, mas mahirap gawin. Okay yan, at sana nakatulong itong video na to. At kung may mga tanong pa kayo, pipilitin natin yung masagot. Hanggang sa muli na ating pagbibideo. At magtanong lang kayo. At please, paki-thumbsack na rin yung aking mga video. Like and thumbsack na. Okay, at thank you very much sa inyo. God bless us all.